Magandang hapon po muli mga kapatid, mga kaibigan. Ito po muli si Brother Paul Lito Jose, pastor po ng Jesus Christ Baptist Church, and this is our time in the Word. And that is none other than the Word of God. Ito ho ang ating twice a week ministry to supplement, primarily I should say, sa ating mga kapatiran sa Jesus Christ Baptist Church na hindi tayo nakakapagtipon-tipon ngayon sa ating church, and also sa mga home Bible studies, at kaya ho tayo nagkakaroon ng online na pag-aaral ng salita ho ng Panginoon. And I hope we are praying, I hope we are excited na muli tayong makabalik sa ating sama-samang pagsamba. And hopefully come June 21, kapag nilabas na ulit ng IATF o announce na ng ating presidente kung ano ang kanyang desisyon na mainam, ay makikita natin kung maaari na tayong magsama-sama muli sa bahay-sambahan. That is under MGCQ ay pinapayagan ho ang 50% ng capacity ng lugar. So that means around 50 people dito sa ating church, while observing physical distancing, observing yung mga kailangan natin gawin, paglalagay ng face mask, alcohol, or kahit face shield pa. At ang ating home church ay naghahanda na with readying face masks para ho lahat ng darating ho sa ating bahay-sambahan, Lord willing, para ho maging safe ang bawat isa ho sa atin ho mga gawain. So pag-pray po natin yan, at Lord willing, hanggat hindi pa nababalik yung ating mga home Bible studies, ay magpapatuloy ho ang ating online Bible studies, or both. Pray ho natin at nawa ay bigyan tayo ng leading ng Panginoon at wisdom sa mga bagay po na ito. So muli, tayo ho ay dadako muna sa atin hong ilang mga announcements. Sabi na nga natin sa June 21, let's wait for that announcement. Pero as of now, GCQ, 10 katao pababa lamang ang pinapayagan. So kung kayo ho ay nais bumisita dito sa ating church, if you have a mode of transportation, and if you are within that bracket of 21 to 59 years old without any underlying condition, ay please do message me, sapagkat sa nakikita ko ho ay 6 na lamang. Nandito ako, si Brother Gabby, yung ating song leader, at yung ating isa o 2 deacon. So at least 6 na tao na lamang ang maaari ho nating makasama ho dito sa church. At pag-pray ho natin, so please do let me know, at para mapagplanuhan po natin yan. Isa pa ho sa nais ho nating bigyang pansin sa ating announcement is pray for the next school year. At isa ho sa mga nababasa ko sa social media ay paano bang tamang salita? Napakabigat nito sa mga magulang kung paano patuloy na iingatan ang kalusugan ng kanilang mga anak, at ganoon din naman ay makapagpapatuloy sa pag-aaral ang mga bata. So pag-pray ho natin yan, bigyan ng wisdom muli ang ating hong gobyerno, gabayan, ingatan, at mga kapatid, hindi ho perpekto ang ating gobyerno, meron tayong makikitang pagkukulang, pero nais kong ipaalala na tayo ho ay tinuturuan ng Biblia, inuutusan ng Biblia na i-honor pa rin sila. Wag mag-ingat tayo sa paraan ng pagpo-post natin ng social media. Ako'y nalulungkot sapagkat nakakakita ako ng mga nagpapakilala silang Kristiyano, pero kung mag-post sila sa social media ay kawalang galang sa mga namumuno. So panatilihin ho natin ang paggalang sa kanila. Yes, hindi to tolerate ang kasalanan kung merong mali, kung merong paglabag sa batas. Nevertheless, let us honor itong mga nasa pamunuan at ipag-pray po natin sila. At with that, tungkol sa pag-aaral, gusto kong i-encourage ang mga magulang. As of now, ang information ay August pa. So June, July, August, at least 2 buwan pa ang bakasyon ng mga bata. Gusto ko hong himukin ang mga magulang, pakiusap, huwag niyo hong sayangin. Huwag niyo hong sayangin, huwag niyo ho hayaan na buong maghapon YouTube, Facebook,
laro, yun lang ang binibigyang pansin ng mga bata. Gusto ko kayong i-encourage na bigyan nyo sila ng pansin, kasama nyo sila sa bahay. Ito yung pagkakataon na turuan nyo sila una sa mga spiritual na bagay, turuan nyo sila sa pagbabasa ng Biblia, turuan at gabayan nyo sila sa pananalangin. Salamat sa Panginoon, meron tayong kapatid sa Panginoon na ang goal niya sa kanyang mga anak ay magkaroon ng 100, you heard it right, 100 memory verses. At bago matapos daw ang quarantine na ito, Lord willing, o bago magpasukan, mayroong 100 na nasa ulong mga talata ang kanyang mga anak. So I praise God sa kapatid nating ito, at kanya talagang tinututukan. Napunta ako sa kanilang tahanan, nakapost dun sa kanilang dingding yung mga verses na kinakabisado ng mga bata. So hindi sinasayang. Yun hong pagbasahin nyo sila ng mga worthwhile books. Bigyan nyo sila ng mga tasks inside the house. Huwag nyo hayaan na maubos lang na puro laro, puro Facebook and so on. Turuan nyo sila magluto. Turuan nyo sila maglinis ng bahay. Turuan nyo sila maglaba. Turuan nyo sila magplansya. Ang dami na dapat nilang magawa, makasanayan at matutunan. At nawaho ay by the way, gusto ko paalala, nung unang panahon, wala namang mga eskwelahan, walang mga kolehiyo, talagang nasa magulang ang pagtuturo ng arithmetic, pagtuturo ng pagbabasa, ay yan ho ay isang bagay na magiging maganda. Alam ko ho, challenging sa mga magulang, pero I do pray and hope that you don't take it just a challenge, but you take it as a command of God, dahil inutos talaga ng Diyos sa mga magulang na gabayan, turuan ang mga bata. So nawa, ito ho ay maging hamon sa atin. So those are just some of our announcements and reminders. Sa Sunday ay meron ho tayong gawain, 10 a.m. ang live broadcast, ang live streaming dito pa rin po sa Facebook page ng ating church, and I do encourage you to host a watch party, share the link, at lahat ho, like our page, encourage your friends, invite your friends to like our page, at pag ginawa nila yun tuwing meron tayong live stream kagaya nito, ay makakatanggap sila ng notification, and nandun yung posibilidad na sila ay makapanood at makapakinig ng pangangaral, pagtuturo ng salita ng Diyos. And then also Sunday evening 6 p.m. ang ating gawain po niyan sa linggo. Again, 10 people pababa ang allowed under GCQ. So if you're desirous, sa ngayon wala pa rin kumukontak sa akin. So if you are desirous na makasama ho sa ating gawain ng pagsamba sa Sunday, please do contact me. At wag niyo gagawin na bigla kayong darating. Baka mamaya puno na, hindi na lang kayo sa labas. Hindi maaari. So please communicate para mapaghandaan natin at mapagplanuhan po natin. At ipag-pray natin come June 21 ay mag-under na tayo ng MGCQ, at mas marami na ho ang makakapagsama-sama dito ho sa ating bahay-sambahan. Okay, so with that, let us go to the Lord in prayer and ask His help and guidance sa atin hong pag-aaral ngayong gabi. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama, muli nagpapasalamat kami, nagpupuri kami sa dakila mong biyaya na sa amin ay nagligtas, na binigay mo ang aming Panginoong Hesukristo upang Siya ang mamatay at magbayad ng aming mga kasalanan. Alam namin, Panginoon, na kami ay karapat-dapat sa parusa. Kami ay karapat-dapat sa walang hanggang impyerno. Ngunit Ikaw ang nahabag. Ikaw ang nagligtas. Ikaw, Panginoon, ang nagbukas ng aming mga puso. Ikaw ang nagbigay ng pagsisisi at ng pananampalataya. Purihin ka, Panginoon. Lord, ngayon, alam namin na ito ang iyong kalooban, sapagkat ito'y dinalangin ng aming Panginoong Hesukristo. Nang sabi niya, banalin mo kami. Sanctify them by thy truth. Thy word is truth. At alam namin na kailangan namin ng iyong salita sa aming buhay Kristiyano. At ito ang aming layunin, ang mapag-aralan ng mas wasto, ng tama,
ang salita mo. Kaya, O Diyos, aming hiling ang iyong pagpapala. Bigyan mo kami ng liwanag, bigyan mo kami ng karunungan. Lalo na ako bilang tagapagturo at mga kapatiran nakikinig sa kanilang mga tahanan at nawa maging mabunga ang pag-aaral ngayong gabi at ikaw pong patuloy na maluwalhati. At lahat ng ito, O Diyos, ay aming hinihiling sa iyo na kayang gumawa ng higit at higit sa aming inaakala at iniisip. At Lord, amin din pong iniadalangin ang aming pong bansa, ang aming presidente. Gabayan mo po, tulungan mo po sa mga desisyon, sa ikabubuti ng karamihan ng aming mga kababayan. Ganun din po, O Diyos, ay kung yung loobin, Panginoon, ay sa gitna ng sitwasyong ito, abutin mo siya ng ebanghelyo, iligtas mo po ang aming presidente, ganun din ang vice presidente, ang mga senador, ang mga kongresista, ang mga nasa pamunuan ng mga bayan, ganun din ang mga sundalo, ang mga health workers. Lord, I pray na mahabag ka po. At kung sakali mang may mga tao na nag-iisip o gumagawa ng pananamantala sa gitna ng gantong kalagayan, Ama, walang natatago sa iyo. Kita mo itong lahat. Ikaw po nawa ang kumilos at sumansala. At lahat ng ito muli ay sa iyo namin tinataas. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, so tayo ho ay magbabasa muna. Gusto kong sinusubukan nating simulan yung ating mga pag-aaral ngayon in a very short devotion at sumasagot si Timmy. So tignan ho natin sa Psalm 119. I hope you have your Bibles ready. Psalm 119. Basahin lang natin itong first part ng Psalm 119. At kung hindi nyo ho alam, ang Psalm 119 is all about the Word of God. It's all about the Bible, the Scriptures. So isang napakagandang balik-balikan na talagang pagtaalaanan ng panahon ang Psalm 119. And let us just read verses 1 and 2 for the sake of time. Maganda sana hanggang verse 8, pero for the sake of time, let's just read hanggang verse 2. Ito po ang sabi, Psalm 119 verse 1 and 2. Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the Lord. Verse 2. Blessed are they that keep his testimonies, and that seek him with the whole heart. Dalawang observations lang po ang gusto kong gawin natin sa talatang ito bago tayo dumako mismo dun sa ating pag-aaral on how to study the Bible. Una, gusto kong mapansin natin that Bible study is not only an intellectual exercise but also an activity of the heart. Bible study is not only an intellectual exercise but also an activity of the heart. At malinaw po yan sa verse 2. Doon tayo medyo iikot-ikot ngayong sandali sa verse 2. Ang sabi, blessed are they that keep his testimonies and that seek him with the whole heart. Na hinahanap siya, na ninanasa siya, ginugusto ang kalooban ng Panginoon ng buong puso. So, muli, ang pag-aaral ng salita ng Diyos, ang pag-alam sa kalooban ng Panginoon ay hindi aktibidad lamang ng kaisipan o intelektual, kung hindi ito rin ay aktibidad ng puso. Actually, kung ang pag-aaral mo ng Biblia ay puro utak at walang kasamang puso, ito'y delikado na magpayabang sa isang tao. Ano ang sabi ng Psalm? Diyan pa rin tayo sa Psalm 119, verse 36. Verse 36, ang sabi ay ito, incline my heart unto thy testimonies, and not to covetousness. So, that's a very good prayer. When we open the Word of God, and kagaya nung sinabi natin, hindi tayo laging masipag magbasa. Hindi tayo laging sinisipag mag-aral. Hindi tayo laging sinisipag na magbigay panahon sa salita ng Panginoon. At kung sakali mang gawin natin, ay may pagkakataon, alam natin na parang tigang na lupa ang atin hong lalamunan o ang ating puso when we come to the Word of God. Pero ang ganda nung ating binasa sa verse 36, incline my heart to thy testimonies. That's a good prayer to start a Bible study kapag nag-aaral ka ng salita ng Panginoon. And then pangalawa, so number 1, Bible study is not only an intellectual exercise but also an activity of the heart. Number 2,
The idea of some people who profess to be believers and say, I don't study the Bible, I just love Jesus, is false. Meron silang false dichotomy. Ibig sabihin dichotomy, kanilang pinaghihiwalay, kanilang pinagkokontra ang isip at ang puso. Well, ang sabi nung iba, ayoko ng doktrina, gusto ko lang mahalin ang Diyos. Pero kapag yan ho ay tinitingnan natin sa salita ng Panginoon, yan ho ay hindi papasa. Yan ho ay hindi malusog na pananampalataya. Yan ho ay hindi biblical na approach sa pananampalatayang Kristiyano, na kalimutan na lang ang doktrina, magmahalan tayo sa isa-isa at mahalin natin ang Panginoon. Mano pa, maliwanag at paulit-ulit sa Biblia na panalangin ng mga apostol para sa mga Kristiyano na lumago, lumalim sila sa kaalaman sa mga bagay patungkol sa Panginoon. Ang sabi ni Peter sa 2 Peter 3:18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. So dun pa lang ay tapos na. Round 1 pa lang, knockout na yung kaisipan na basta gusto ko lang mahalin ng Diyos, ayoko nang mag-aral. No, maliwanag na sinabi ng Bible, grow in grace and in the knowledge. You need to grow in knowledge. And actually, pag talagang pinag-aralan natin, growing in love is also growing in knowledge. The more you know God, the more your love for God will be. So, yun ho ang hindi may iwasan na bagay sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Isa pa, gusto ko lang maging encouragement sa atin. Si Apostol Pablo naman sa mga taga-Epeso, ang sabi niya sa chapter 1, Ephesians chapter 1, verse number 15, wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and love unto all the saints. So, nabalitaan niya yung pananampalataya nila kay Jesus, nabalitaan niya yung pagmamahal ng mga ito sa mga Kristiyano. At niya sinabing, okay na yun, tama na. No. Yes, magandang mahal mo ang mga Kristiyano. Yes, naahado ng pananampalataya at pagmamahal mo sa Panginoon. Pero ito ang sabi ni Pablo, verse 16, I cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayer. So anong pinapanalangin ni Pablo para sa mga Kristiyano? That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him, the eyes of your understanding being enlightened, that ye may know the hope of His calling, and what the riches of glory of His inheritance in the saints, and so on. So muli, ang gusto ko makita natin dito, binibigyang diin ni Pablo. Gusto niya na lumalim pa, lumago pa, lumawak pa ang kaalaman, pagkaunawa ng mga mananampalataya patungkol sa mga katotohanan ng Diyos. So hindi yes, salamat sa Panginoon kung sumasampalataya ka kay Kristo. Salamat sa Diyos kung nahado ng pagmamahal sa mga kapatiran, and you should not stop there. You must grow. You must grow in the grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. At isa sa mga tulong sa paglago o isa sa mga susi sa paglago, kagaya ng sinabi ni Pedro, as newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. So, kailangan natin talaga ng salita ng Panginoon. So, muli, ay nawa, ito ho ay maging hamon sa atin para talagang naisin, idlaan, hindi lamang ang ating isip, kundi maging ang ating puso. And ngayon, isang maganda na ipanalangin sa incline my heart to thy testimonies. Okay? So tayo ho'y dumako na doon sa pagpapatuloy natin ng basic steps in understanding the Bible. Mga basic na hakbang na kung saan makakatulong sa atin para sa ating pagbabasa, pag-aaral ng salita ng Diyos, makakatulong ito na ito'y ating maunawaan at ang punto ito'y ating sa buhay. So ating balikan mabilis yung ating mga napag-aral na nakaraan. Una, there must be a discipline of reading. There must be a discipline of
reading. Nandun ang disiplina ng pagbabasa. And I encourage you to read the Bible in 3 ways. 1, read the Bible prayerfully. Read the Bible prayerfully. Ask God for wisdom. Ask God for revelation, for enlightenment. Pangalawa, read the Bible thoughtfully. There must be an engaged thinking. Inuunawa mo talaga. Nahandun ka. Hindi ka nagbabasa para lang ma-checkan yung Bible reading na schedule mo, no? Kung hindi talagang gusto mong unawain, iniintindi mo kung ano ang sinasabi sa salita ng Panginoon. And then lastly, read repeatedly. May mga bagay talagang mas mauunawaan ho natin kapag ulit po natin. Ano ho? Pangalawa, so discipline of reading. Pangalawa, ask the basic investigative questions. And I hope itong mga nakaraang halos 4 na pag-aaral na natin na dinidiinan itong investigative questions na ito, and if you will just learn this and apply this, mga kapatid, I believe it will go a long way bilang tulong sa ating personal na pag-aaral ng salita ng Panginoon. And what are those investigative questions? Ask who, sino, what, ano, why, bakit, where, saan, when, kailan, how, paano, so what, ano ngayon? Okay? At yung so what, yun ang laging nasa dulo. Kapag naunawaan mo na yung sinasabi ng talata, dun lang mo itatanong, ano ngayon? Paano ngayon to i-apply sa buhay ko? So, ask those basic investigative questions. Number 3, seek to follow the author's message or intent. Ano ba yung intensyon? Sundan ang intensyon nung sumulat. Isa sa mga talagang i-overcome ho natin dito, mga kapatid, ay ang ating nakasanayan na para bang titingnan natin ng Biblia na para bang mga talatang hiwa-hiwalay. Well, hindi ho. At kung naaalala yung ating pag-aaral, ang chapter and verse division ay idinagdag na lamang ng tao. Yes, ang laking tulong, madaling masumpungan kung nasaan yung pinag-aaralan. Pero ito ho, I believe, ay nagiging malaking hadlang sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Na tila baga, halimbawa, sa chapter 2, binasa mo ang verse 3, para bang hindi ito nakakabit sa verse 2 at wala itong kinalaman sa verse 4, basta yung verse 3 lang ang bigyan mo. So, no, follow the trail of thought. Sundan ang kaisipan, sundan ang mensahe noong sumulat. Yan ho ay makakatulong sa atin hong pagbabasa, pag-aaral ng salita ng Diyos, at ito'y napakahalaga. Well, yes, mahalaga yun, pero merong pinakamahalaga sa pag-aaral ng Biblia. Sasabi ko nga, yung ask the basic investigative questions, malaking tulong, pero merong mas malaking tulong kaysa doon. Ito ho yun, yung pang-4. Context or konteksto. Ano ba ang pinag-uusapan? When you come to a passage, to a verse in the Bible, isang laging tanong na dapat ho nating i-pursue ay ito, ano ba ang pinag-uusapan dito? Halimbawa, pumunta ka sa 1 Corinthians chapter 7, ano bang pinag-uusapan dito? Teka muna, bakit ba sinabi ni Apostol Pablo, pag hindi nag-asawa mukhang mas mainam niya? Ano bang pinag-uusapan dito? Magandang tanungin ho yun at dapat sagutin ho yun para maunawaan talaga. Kung yung naalala, ang isang salita ay nag-iiba-iba ang mensahe o ibig sabihin, depende sa konteksto. Depende sa konteksto. So, napakahalaga. At maraming mga talata ang mishandled, maraming mga talata ang napipilipit, maraming mga talata ang napupuwersang pagsalitain ng mga bagay na hindi nila sinasabi dahil hindi binibigyang pansin ang konteksto nito. Meron tayong 4 na konteksto na kailangang ikonsidera kapag nag-aaral tayo ng Biblia. Una, kung yung naalala, consider the historical context. Kailan ba ito nangyari? Ano ba yung nangyayari sa paligid? Ano ba yung sitwasyon? Ano ba yung sitwasyon? Bakit ito sinabi?
Ano yung kalalagayan? Historical context. Pangalawa, grammatical context. Yung relationship ng mga words. And if, again, alam natin, words have relationship. Halimbawa, sabi ko, mga mangga. Anong relasyon nun? Yung mga ay nagsasabing yung mangga ay madami. So, may relasyon. At ganoon din sa pag-aaral ng Biblia, we must give attention to the grammatical context, yung relasyon ng mga salita dito. And then, number next, kailangan nating bigyang pansin ang cultural context. Kaya sinabi natin, ang Pilipino ay may kultura, ang mga Amerikano ay may kultura, ang mga Hapon ay may kultura, at minsan kapag pinagmasdan natin ang kultura ng mga Hapon, sasabihin parang ang weirdo yata. Or bakit naman posibleng pagtingnan ng mga Hapon ang kulturang Pilipino, bakit naman ganun? Bakit parang kakaiba sa kanila? So muli, may konteksto. Ganun din ang Biblia. Ang mga taong ginamit ng Diyos upang isulat ang Biblia ay mga taong may kinalalagyang kultura, and primarily they belong to a Jewish Middle East culture. At kailangan natin minsan tignan yung mga ginagawa, sinasabi nila, yung mga kaugalian nila, o yung mga pangyayari, ano ba yung kulturang kinalalagyan. At mag-ingat din tayo na basahin ang Biblia at ilagay dito naman yung kultura natin. So mag-ingat tayo sa bagay nun. Cultural context. Number next ay biblical context. Isa sa mga words na kailangan nyo tandaan is progressive revelation. Progressive revelation. That means revelation was in progress. Now, sa panahon natin ngayon, revelation has ended. Tapos na. Nung nasulat ang Book of Revelations, ang sabi ng salita ng Panginoon, huwag ka nang magbabawas, hindi ka na magdadagdag, tapos na, sarado na ang canon of Scripture, so Revelation has ended. The Bible is sufficient. Supisyente ang Biblia. The Bible is complete, the written revelation of God. Hindi na tayo hihintay ng boses mula sa langit o revelasyon mula sa panaginip o kung ano man. No, this is the complete revelation of God. But doon ho sa timeline na kung saan ibinibigay ng Diyos, hindi pa kumpleto ang Biblia, ang revelasyon ng Diyos ay nagpo-progreso. Para mas maunawaan niyo ho, may mga alam tayong mga Kristiyano o may mga alam si Pablo na hindi alam ni David at may alam si David na hindi alam ni Moses. Bakit? Kasi hindi pa nagpo-progress doon ang revelation. So, kaya tandaan ho natin, when we come to the Word of God, isa sa mga, nasan ba to? Nasan ba ako ako ba'y nasa Old Testament, yung pinag-aaralan? Paano ba ang revelasyon dito ng Panginoon? Ano na ang sinasabi ng Diyos? Paano nagpapakilala ang Panginoon? Ganun din pagdating sa bagong tipan. So, take note of the progress of revelation. Panglima, interpret. Dito tayo natapos ng nakaraan pong pag-aaral natin last Wednesday. Interpret historical narratives by the didactic literature. Interpret the historical narratives by the didactic literature. Kailangan nating unawain yung mga nangyari sa kasaysayan at atin tong tignan sa pamamagitan ng lente ng mga maliliwanag at plain na katuruan ng salita ng Diyos. Isang halimbawa na binigay natin last time sa ating pag-aaral ay si Haring Saul. Kung saan sa 1 Samuel chapter 28, si Haring Saul ay pumunta sa isang spiritista, sa isang necromancer, at sa isang babaeng may familiar spirits, tumatawag ng mga espiritu, tumatawag ng mga kaluluwa. And it happened na sa providensya ng Panginoon, inalaw ng Diyos na yes, nakausap ang kaluluwa ni Samuel. Now, question, does it mean na pwede? Does it mean na okay lang? No, may maliwanag na utos ang Panginoon sa Deuteronomy chapter 18 at binasa natin yan, ayaw ng Diyos. Ang sabi sa verse 10, Deuteronomy 18:10, there shall not be found
among you anyone that maketh his son or his daughter to pass through the fire, or that useth divination, or an observer of times, or an enchanter, or a witch. Yung mga tumatawag ng mga espiritu, gumagamit ng mga kung anong quote-unquote itim na salamangka and so on, mga voodoo, pangkukulam, and so tawas, at kung ano-ano pa. Verse 11, or a charmer or a consulter with familiar spirits, or a wizard or a necromancer, tumatawag sa mga kaluluwa ng mga namatay na. At so muli, yes, historically nangyari. Pero yung malinaw na utos o turo ng Panginoon, ayaw ng Diyos. Mali yan. So ano dapat ang pagkaunawa ng Kristiyano? I-interpret natin, unawain natin yung historical na pangyayari dun sa maliwanag na inutos ng Panginoon. Let me just give and take this time to give another example na tingin ko ho isang bagay na matindi ng nai-infiltrate ang buhay ng mga Kristiyano. Walang iba kung hindi ang paghingi ng senyales sa Panginoon. At isang titingnan nila ay si Gideon sa Judges chapter 6, kung saan si Gideon ay humingi ng senyales sa Panginoon, verse 36 hanggang 40. Lord, kung ako nga ang iyong gagamitin, itong fleece na ito, itong tarantelang ito na makapal ay ilalabas ko, kung ang tela ay basa at lahat ng lupa ay tuyo, ibig sabihin talagang totoo yung tinatawag mong gagawin ko. Yung sinasabi mong gagawin ko. And then, yun na nangyari. Then, kinabukasan, humingi ulit siya ng senyales. Lord, huwag ka sana magalit sa akin, pero hingi pa ako ng isang senyales kung itong fleece na ito ay tuyo, pero lahat ng lupa ay basa. Kinabukasan, talagang maniniwala na ako sa iyo. And, seemingly, yung mga lugar sa Biblia na kung saan ang tao ay humingi ng senyales sa Panginoon, ay ito na ang ginagawang gabay ng maraming mga Kristiyano. Again, yes, historically nangyari. Historically, tumugon ang Panginoon. Pero hindi yun nangangahulugan, mga kapatid, na yun ang paraan ng ating paggawa ng desisyon. At gusto ko hong bigyan ng pansin, particularly ang mga kabataan ngayon, na kung saan marami ang hirap na hirap gumawa ng desisyon, particularly patungkol sa mga kanilang buhay, pag-ibig. Paano ko malalaman kung siya na? Hinihingi ako ng senyales sa Panginoon. Una, paano malalamang yun nga ang senyales mula sa Diyos? Alala ko ho, meron akong kilala na may kausap siya, at ang sabi ng kausap niya, humihingi pa ako ng senyales sa Diyos. At tinanong niya, paano malalaman na yun na yung senyales? Hindi niya rin alam. Again, yes, historically, merong sinabi ang Biblia na may mga humingi ng senyales sa Panginoon, pero hindi ito inuutos ng Diyos na gawin natin, na ulitin natin. Well, brother po, kung hindi ganun, ano dapat ang gawin natin? Well, ang sabi ho ng salita ng Panginoon, pagdating sa paggawa ng desisyon, pwede tayong kumuha ng karunungan mula sa salita ng Diyos. Ang sabi ng Proverbs 24 verse 6, for by wise counsel thou shalt make thy war, and in the multitude of counselors there is safety. If you will be making a major decision sa buhay mo, involve others. Involve others. Isa ho sa pinapasalamat ko sa Panginoon na sa biyaya ng Diyos, when I made the decision na i-pursue ang aking misis ngayon, at i-pursue siya na ligawan with the intention of na talagang kami ay maging mag-asawa, I involved other people. I consulted other people. Tinanong ko ang aking tatay, tinanong ko ang aking nanay. Meron ako ibang mga taong kilala ako, kilala siya, tinanong ko sila, kamusta, ano ba ito? Ganyan, kamusta ho ba siya? At hindi lang basta, ramdam ko na siya na. baka after 1 month, iba na ang pakiramdam mo. Nakanilalag ka lang noon. So, involve others. Pangalawa, Proverbs 13 verse 20, he that walketh with wise men shall be wise, but a companion of fools shall be destroyed. So, pumisan ka sa mga taong may karunungan.
At pag ihingi ka ng payo, pumisan ka. Huwag kang humingi ng payo sa mga taong hindi tama ang mga pagdedesisyon. Number next, Proverbs 19 verse 20. Hear counsel and receive instruction, that thou mayest be wise in the latter end. Well, makinig ka. Makinig ka. Alam niyo ho, ang dami ko nang nakausap, marami ng mga cases akong nalaman na kung saan yung young people humihingi ng sign sa Diyos pero ayaw makinig sa mga taong nasa paligid niya. So muli, narito ang malinaw na instruksyon ng salita ng Panginoon. Makinig ka sa mga wise counsels kaysa humingi ka ng senyales sa Panginoon. James chapter 4 verse 15 ang sabi, for that ye ought to say, if the Lord will, we will live and do this or do that. That means pray. Pray for God's will. Is this God's will? Pray for it. Ihingin mo ang gabay ng Diyos. Hingin mo ang karunungan mula sa Panginoon. Psalm 1 verse 1. Blessed is the man that walketh in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sit in the seat of scornful. Huwag kang sumama dun sa mga gumagawa ng masama. Huwag kang makinig sa kanila. But his delight is in the law of the Lord. And in his law that he meditate day and night. Give time sa salita ng Panginoon. And God will, in His Word, will give you principles, insights, light, patungkol sa mga desisyon na iyong gagawin. At yun ay mas safe na paraan ng pagdidesisyon kaysa humingi ka ng senyales sa Diyos. So when doing decision makings, ano ang sinasabi ng Bible? Hindi as sign from God. No. Anong sinasabi ng Bible? Again, historically, nandun tayo huwag niyong kakalimutan. Interpret historical with the teaching. Historically, may mga humingi ng senyales sa Diyos. Pero pag tayo ang gagawa ng desisyon, ano dapat ang gagawin natin? Walang maliwanag sa Bible. Magpakatalino ka, be wise, be godly, love God above all, get godly and wise advices, humingi ka ng advice, and then, at ito ang maraming ayaw, make a hard decision. Make a hard decision. At tama ho, ang sinabi ng isang preacher na si Bodhi Bakan, isa sa mga iniiwasan ng mga hingi ng senyales sa Diyos, iniiwasan nila ang mahirap na desisyon. At pag nagkaroon ng problema, sisisihin nila ang Diyos. Lord, di ba nagbigay ka ng sign, pero bakit ganito nangyari? So, yun ay napakadelikado. Lalo na sa ating mga kabataan na nag-iisip at nandun na ang panahon ng medyo na ang love life. Yun ang ginagawa niyong paraan is asking sign. That is very, very dangerous. So muli, anong ginawa natin? Yes, historically, may mga humingi ng senyales sa Diyos. Pero, biblically, ano ang maliwanag na tinuturo sa atin? Humingi tayo ng counsel, pagkatalino tayo, mahalin natin ang Diyos, manalangin tayo, at magdesisyon tayo ng nagtatapat sa Panginoon, if the Lord will. So, interpret or understand historically with the didactic or teaching. Pang-anim, at ito ho ay mahalaga rin, take note of the genre or of the literature that you are studying. Pag sinabi natin genre, ay itong ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin ng genre is a category of artistic composition as in music or literature characterized by similarities in form, style, or subject matter. So, madaling salita, ang genre ay yung category ng anong klase bang literature ang iyong binabasa. Ito ba'y tula? Ito ba'y kanta? Ito ba ay kasaysayan? Ito ba ay pagtuturo? Ito ba ay talinhaga? May iba't ibang genre pagdating ho sa Biblia, at nabanggit natin iyan. There are different genres in the Bible, historical or narratives. There are poetic or wisdom literatures, prophetic, yung mga hula, parables, gospels, or yung gospel, under na rin siya halos sa narrative. And then there are epistles or didactic. Ibig sabihin ng didactic, teaching. Ibig sabihin nagtuturo, sinasabi, ito dapat ang paniwalaan, ito dapat ang gagawin. And all of the epistles of Apostle Paul is considered as didactic. Nagtuturo siya ng mga katotohanan ng mga dapat gawin.
So, when you go to the Bible, tingnan mo, ano ba itong binabasa ko? Historical ba to? Didactic ba to? Poetry ba to? Anong klaseng literature ba ito? Because it will affect how you will approach the scripture. Okay? Halimbawa, magbibigay lang ako ng halimbawa, dalawa. Halimbawa, meron kang binabasa at ang sabi doon sa binabasa mo noong June 5, 2020 o June 2, 2020, diniklara ni Pangulong Duterte ang Maynila under GCQ. Now, ano yun? That is historical. That is a narrative. Sinabi ko ano nangyari. That is literal. Okay? Or, napakinggan mo naman mula sa telebisyon, ang sabi ng reporter, parang dagat ng mga tao. Ang dami ng naririto. Parang dagat ng mga tao. Ano yun? So, gumagamit siya ng figure of speech. So, kailangan nyo hong bigyan ng atensyon yung bagay na yun. Okay, let's go to the Bible. Let us look at some different genres sa Bible. Halimbawa, sa Psalms. Psalm 17, verse 8. Psalm 17, verse 8. Again, with the very book, Psalms. So, ano yung babasahin natin? Ito ba ay kasaysayan? Ito ba ay didactic? O ito ba ay poetry? Song? So, ito ay isang awit. Kasi sa Book of Psalms. Therefore, it falls under poetry. At isa sa mga katangian ng poetry ay gumagamit ito ng makukulay na salita. So, kagaya ho nito, verse 8 ng Psalm 17. Keep me as the apple of the eye. Hide me under the shadow of thy wings. Alam nyo, mga kapatid, may mga ngaral na sabi, may pakpak ang Diyos eh. Keep me under the shadow of thy wings. So, we must take into consideration. Teka muna. Ito ay poetry. Ito ay isang awitin. At gumagamit ito ng mayamang mga larawan para i-convey ang ibang mga maliliwanag na katotohanan. At dito, ang ginamit ay para bang inahing manok na kinukupkup ng kanyang pakpak ang kanyang mga inakay o mga sisiw. So, keep me under the shadow of thy wings. So, hindi sinasabi itong literal na may pakpak ang Diyos. So, hindi sinasabi nito na ang Diyos ay nagpoprotekta sa kanyang mga mananampalataya. So, muli, nakita niyo ho, doon sa katotohanan na sinabi natin na ito ho ay isang poetry. May kaibang approach. Kaysa naman, dun sa atin hong halimbawa, sinabi ni Pedro sa 1 Peter 1 verse 15, But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation, because it is written, Be ye holy, for I am holy. What is that? That is didactic. Yun ang tuturo. Sinasabi niya, ito dapat, ito dapat, ito dapat. At nung sinabi niyang, He is holy, God is holy, that is literally, God is holy. At unawain natin sa ganung kaparaanan. So, take note of the genre. At isa sa mga genre na kailangan ho natin talagang bantayan ay ang genre ng parables. Ang parables. At again, kagaya ng ating binigay na halimbawa sa allegory, isa sa paboritong bigyan ng spiritual na meaning ay ang mga parables. So, mag-ingat po tayo. Bibigyan ko kayo ng isang prinsipyo pagdating sa talinahaga. Parables often have one main point. Okay? Ang mga talinhaga, particularly ng ating Panginoong Hesukristo sa Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, ang mga talinhaga dito, if not always, most of the time have one main point. And so pag binasa mo ang talinhaga, you must always consider that one main point. Let me give an example. Let's go to Luke chapter 18. Okay po ba? Luke chapter 18. Luke chapter 18, verse number 1. At dito, binigyan agad ng linaw ni Jesus. Ano ba ang punto niya? Ano ba ang sinuturo niya dito? Luke chapter 18, verse 1. And he spake a parable unto them
To this end. Ito daw yung end. Ito yung pakay. Ito yung goal ni Jesus. Kaya niya sinabi yung parable. That men ought always to pray and not to faint. So, kapag ituturo ho ang parable na ito, verses 2 hanggang 8, what is the message? The message is this: men ought always to pray and not to faint. Nandun dapat ang matyagang pananalangin. At pag babasahin natin yung talinhaga, merong isang babaeng balo at merong isang hindi matuwid, an evil judge dun sa isang lugar, at talagang kinukulit nung balo yung judge. Paghiganti mo, araw-araw kinukulit siya. Sabi ng judge, kahit ako'y isang masamang judge at hindi natatakot sa Diyos dahil sa pangungulit itong babaeng ito, sige na. Okay? So, mag-ingat tayo na bigyan ng kung ano-anong meaning yung talinhaga na yon. Ang kailangan nating bigyang pansin ay yung katotohanan, yung purpose ni Jesus. Kaya niya sinabi yung talinhaga. What is that? Men ought always to pray and not to faint. At hindi natin kailangan bigyan ng mga spiritual meaning ang lahat ng detalye doon sa talinhaga. Not unless na ito'y tutulong doon sa pinaka-goal na sinabi ni Jesus tungkol doon sa parable na yun. So consider the genre of the passage that you are reading. Ano ba itong binabasa ko? Ito ba'y poetic? Ito ba'y narrative? Ito ba'y didactic? Ito ba ay parable? So it will require some differences in approach pagdating sa pag-aaral o pag-unawa sa sinasabi ng Biblia. And lastly, dito ho tayo matatapos ngayong gabi, interpret the implicit by the explicit. Interpret the implicit by the explicit. Ano ibig sabihin ng implicit, explicit? Ito ho yun. Una, implicit. Ang ibig sabihin ng implicit ay implied, unspoken, or reading between the lines. Yung bang, parang ito yung ibig sabihin. Hindi siya direktang sinabi, pero parang ito yung pahiwatig. Okay? Yun ang ibig sabihin ng implicit. Yun namang explicit, ay ibig sabihin ng explicit, clear, obvious, plain, undeniable. Ito talaga yung direktang sinabi. So, merong mga lugar sa Bible na, teka muna, parang ang sinasabi nito ay ito. Halimbawa, merong mga lugar sa Bible na parang nagsasabi sa Romans chapter 2, parang may nagsasabi doon na parang ang kaligtasan sa pamamagitan, parang yun ang sinasabi Well, ano ba yung yun yung implicit, parang ano ba yung explicit na sinasabi ng Bible? For by faith are you saved, not of yourselves, not of works. For by grace are you saved through faith. So malinaw at paulit-ulit sa Bible na ang kaligtasan na hindi sa pamamagitan. So yun yung explicit, yun yung malinaw. So ang punto ito, huwag mong gagamitin yung malabo para palabuin yung malinaw. Gagamitin natin yung malinaw para magbigay liwanag doon sa malabo. Okay? So, maybe let me just give an example. Meron mong sikat na doktrina at I've heard it from Baptist preachers at dati, at pinagsisihan ko na, pero dati, nasasabi ko rin ito dati kasi naririnig ko sa mga kapasturan at akala ko tama. At mayroong mga verses sa Bible na tila baga ito ang sinasabi. Ano ito, Brother Paul? Na tila baga si Jesus ay napunta sa impyerno at nagdusa para sa ating mga kasalanan. Karaniwan, sabi, nasan si Jesus sa 3 araw na siya'y patay? Sabi na siya'y nasa impyerno at pinagbabayaran ng ating mga kasalanan. And they will go to verses na tila baga nagsasabi ng bagay na yun. Okay? Halimbawa, Acts chapter 2, verse 31. He, seeing this before, spake of the resurrection of Christ, that his soul was not left in hell, neither his flesh did see corruption. At ito'y galing sa Lumang Tipan, Psalm 16, verse 10. For thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption.
Sasabihin nila, nasan daw si Kristo? He was in hell. At anong nangyayari sa kanya? Pinagbabayaran na niya ang kasalanan natin doon sa impyerno. No. Halimbawa, sabihin natin na tama na yung hell dyan, ang ibig sabihin is lake of yung hell, as in impyerno, na walang hanggang kabayaran ng kasalanan. Pero hindi sinasabi dito nagbabayad si Jesus. So that is an implied. Okay? Walang maliwanag na sinabi nagbabayad sa ng ating kasalanan sa impyerno, pero inimply nila na yun daw. And then, pangalawa, dun mismo sa verse, yung hell dyan na tinutukoy ay hindi hell na everlasting punishment, kundi hell, that is, ang ibig sabihin niyan ay grave, libingan. Okay? Para lang maunahan yung mga kapatid, ang hell, lalo na sa lumang tipan, madalas, hindi lagi, madalas ang pinapatungkulan ng hell ay the realm of the dead, ang lugar ng mga patay, at madalas yan ay pumapatungkol sa puntod sa libingan. So, madaling salita, ang sinasabi dito sa Psalm 16 verse 10, hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa libingan at hindi mo hahayaan ang yung banal na sumapit sa kabulukan. At yun yung tinutukoy. At actually, nandun na yung evidence. You will not see let the Holy One to see corruption. Saan? In the grave. Hindi siya mabubulok doon sa libingan. Sa ikatlong araw siya ay nabuhay muli. So, isa pang pinupuntahan nila is Ephesians 4 verse 9. Now that he ascended, what is it but he also descended first in the lower parts of the earth. So, andun muna si Jesus daw ay nag-descend muna sa lower parts of the earth at yun daw ay sa impyerno. Sa Matthew 12 verse 40, for as Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. So, nasa gitna daw ng mundo, sa puso, sa gitna, that is hell. At siya daw inahan doon, nagbabayad sa, again, that is just implicit. Implicit. Hindi siya explicit na sinasabing si Jesus ay nagbayad ng ating mga kasalanan sa impyerno. Hindi siya explicitly sinasabing si Jesus ay nagdusa sa impyerno. Yun ay implied. Parang tila baga. Pero tinuturo nila na parang siguradong sigurado. Now, what is explicit? Ano yung malinaw na pinagkakaulit-ulit sa Bible? Kapag pinag-uusapan ang pagbabayad ni Jesus ng ating mga kasalanan, ano ang malinaw na sinasabi ng mga apostol? Sa impyerno o sa krus? Sa krus. Sa krus. Actually, hindi lamang ang mga apostol, kung hindi si Jesus mismo. Anong malinaw na sinabi ni Jesus? Sa John chapter 19, verse 30. And when Jesus therefore had received the vinegar, it is finished. And he bowed his head and gave up the ghost. Question. What is explicitly said? What's it? Finish or not finish? Finish na. Tapos na. Hindi na kailangan ng 3 araw sa impyerno para magbayad pa. Kasi sabi niya, ito ang explicit. Tapos na. At maging ang mga apostol, nung sila'y sumulat, particularly si Apostol Pablo, saan lagi bumabalik, maging si Pedro, saan sila lagi bumabalik pag pinag-usapan ang pagbabayad ng ating kasalanan. Hindi si Jesus na nasa impyerno, kung hindi yung ginawa ni Jesus sa krus. Yun yung maliwanag. Halimbawa, sa Colossians chapter 2 verse 13. Colossians 2:13, sabi ni Pablo, and you being dead in your sins and uncircumcised of your flesh, hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses, blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. How did he took it away? How did he blot it out? Nailing it to his cross. Hindi suffering 3 days in hell. No, sorry po. Hindi ho. So, sa krus, yun yung malinaw. That is explicit. Sabi rin ni Pedro sa 1 Peter chapter 2 verse 24, who his own self bare our sins in his own body on the tree.
that we, being dead to sin, should live in righteousness, by whose stripes ye are healed. So ano daw? He bear our sins on the tree, that is on the cross. Hindi yung ating kasalanan pinagdusahan niya sa eternal. No. Ang maliwanag na sinasabi ni Pedro, ni Pablo, at si Jesus mismo, dun sa krus, tapos na. So yung tila baga, mga talatang nagsasabing si Jesus ay napunta sa impyerno, at tila baga, nagdusa pa doon, ay tila baga walang saysay. Well, actually, hindi tila baga. Wala talagang saysay. Sapagkat malinaw na sinabi ni Jesus, sa krus ay tapos na. Sabi ng mga apostol, ang pagbabayad ni Jesus sa ating mga kasalanan ay nangyari doon sa krus. So, anong ginawa natin? Merong implicit, tila baga. Pero merong explicit, hindi tila, kung hindi napakaliwanag. You interpret the implicit by the explicit na sinasabi ng salita ng Diyos. At mga kapatid, kapag in-apply natin ito, let us again quickly enumerate itong mga basic steps. We've looked at 7 basic steps. 1, when we study the Bible ay una, discipline of reading. Read thoughtfully, read prayerfully, read repeatedly. Pangalawa, ask the basic questions. Pangatlo, seek to follow the author's message or intent. Pang-apat, context. Kung meron mas pinakamahalaga dito sa lahat ng 7 na to, yun po yun. Context. Pang-5, interpret historical by didactic. Yung nangyari sa history, interpret natin doon sa maliwanag na tinuturo. Pang-6, take note of the genre. Ano ba itong binabasa ko? Anong klaseng literatura ba ito? Because it will require a certain approach. And then, pang-7, interpret the implicit by the explicit. And just following these basic guides, basic rules, when we go to the Bible, it will help us in a great way. Ito ho ay tutulong sa atin para maunawaan natin, makita natin ang mas malinaw ang sinasabi ng salita ng Diyos. So muli mga kapatid, I hope na itong mga pag-aaral na ito ay nagiging beneficial sa atin, and I hope na ito yung nagcha-challenge sa atin, nag-encourage sa atin na lalo tayong magbigay panahon sa salita ng Panginoon. And again, yung hamon ho natin sa mga magulang, huwag niyo hong hayaang maubos ang panahon ng inyong mga anak sa Facebook, YouTube, laro. May time para dyan, pero huwag niyo hayaang maubos doon. Teach them the Word of God. Gabayan niyo sila sa pananalangin. Teach them household chores. Yun ho ay magiging malaking pakinabang sa kanila. So muli mga kapatid, pag-pray ho natin in the next few Sundays, Lord willing, comes June 21, depende sa magiging announcement ng atin hong gobyerno, ay makasakali na 50% ng atin hong capacity ay maaari na ho tayo muling magsama-sama while observing yung mga protocols na kanilang binibigay na may pag-iingat upang tayo ho ay makapag-ingat sa isa't isa. So, pray natin yun, ingatan po natin, at nawa, patuloy tayong manabik na magka-fellowship ulit. At sabi nga ho ng isang kaibigan kong pastor, sabi niya, isa sa malamang na tinuro nito sa atin ay alisin tayo sa, tawag dito, inalis tayo nito sa routine. Ano yung routine? Tuwing Sunday na lang punta sa church. At ngayon ay nawala yun. And hopefully, ito yung naging wake-up call upang makita nyo talagang kailangan. Hindi pwede sa buhay Kristiyano ang yung maging normal yung hindi pagtitipon-tipon. Kailangan maganda, inutos ng Panginoon, at yun po ay napakinabangan ng ating pananampalataya. Muli mga kapatid, mahal ko po kayo. Pray ko kayo. Pag-pray natin ang bawat isa. Muli, nais ko pala, hindi ko makalimutan, last na ho ito. Ating kapatid na Sister Jinjin sa June 10 ay muling sasalang po sa chemotherapy, and kanina magka-communicate kami. Ang sabi niya ay yung isang gamot daw ay hindi available doon sa kanilang kinukuhanan. Ano
ho. That means, hindi magiging libre sa kanya. Liban na lang daw kung may dumating. Kaya lang, 5 araw na lang at mahirap daw ipakapagsapalaran. Ang halaga daw ng gamot ay 2,000 pesos. Meron na ho tayong ilang kapatiran na as I know, meron tayong ilang kapatiran nagbigay na pero hindi pa rin napupunuan yung halaga. And pag-pray ho natin na tayo ho ay maging daluyan ng pagpapala para ho sa ating mga kapatiran. Ano po? So muli ho mga kapatid, ingat po tayo. God bless po. I love you all. Let's pray. Panginoon Diyos, aming Ama, sa langit kami po ay nagpapasalamat sa iyong biyaya, nagpapasalamat sa iyong pagtuturo, paggabay. Nagpapasalamat kami, O Diyos, sa iyong katapatan, sa iyong pagliligtas sa amin, sa aming Panginoong Jesus na nagbayad ng aming mga kasalanan doon sa krus. Nagpapasalamat kami, Panginoon, na binigay mo sa amin ang iyong salita na aming liwanag, na aming pagkain ng aming mga kaluluwa. Nagpapasalamat kami sa iyong mga paalala, sa mga taong iyong ginagamit upang kami ay mapayuhan, upang kami ay maturuan. Salamat po, O Diyos. At nawa, Panginoon, maging sa sitwasyon na ito ng COVID-19 at mga kaguluhan sa paligid, mga problemang dalahin, Lord, tulungan mo kami na magtiwala sa iyo. Tulungan mo kami na magkaroon ng lalo pang takot sa iyo. Lord, nawa, ilagay mo sa aming mga puso na huwag sayangin ang oras kung hindi lubusin, redeeming the time because the days are evil. Magsamantala sa panahon ng pinagkaloob mo sa amin. Lord, muli ang kong hiling, lalo na ang mga kabataan ay huwag masayang ang panahon, kundi magtuon ng pansin sa mga gawain na may magandang idudulot, lalo na may kinalaman sa kabanalan. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw pong gumabay sa amin, ikaw pong manguna sa amin. Lahat na ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po mga kapatid. I love you all. Ingat po tayo.